So ngayon po guys, meron po tayong itapik. Ang itapik po natin, yung mga nasa comment section po natin, no? Meron pong sinabi po dyan, mag-ingat kayo sa mga ngaral na ito. Tatalakayin po natin ang comment po ng ating kapatid na yung nag-comment sa ating comment section, no? Na mag-ingat daw sa mga ngaral na ito. So, babasa po tayo ng talata para po malaman natin kung sino po ang ating yung viewer po tayo sa mga ngaral o mag-ingat tayo sa mga ngaral. Sino po ba ito? No? Alam niyo po na mayroon po yung detalye po sa Biblia. Basahin po natin sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 2. Magsipag-ingat kayo sa mga aso, magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Ayan po guys, no? Sabi po sa talata ng aklat Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 2, mag-ingat kayo sa masasamang kamanggagawa at sa mga aso. No? Bakit po tayo mag-ingat po? Kasi masasamang kamanggagawa. Ibig sabihin, mga workers po yan sa loob ng iglesia. Kasi ang sulat po ni Apostol Pablo ay sa iglesia po yan, sa Pilipos. So ano po ba ang intention nila? Kaya bakit po tinawag sa pagsulat ni Pablo ang kanyang nilagay ay masamang kamanggagawa, mga masamang worker at aso. Tandaan, ang aso po ay isang symbolic po yan. No? So bago mo natin yan ipaliwanag, itaas lang po natin dyan din sa aklat pa rin ng Pilipos Kapitulo 3, versikulo 19. Ang sabi po kasi dyan, ganito, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ang sabi po sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 19, ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ang kanilang Diyos ay tiyan. Ibig sabihin, matakaw sa pera. No? Namimira. Bakit sinabi ko namimira? Matakaw sa pera. Namimira sa loob. Pumapasok sa loob, mula sa labas, dagaan yung tupa. Tapos, pumapasok sa lihim para sa pakinabangan o pakinabang. No, para sa mga pakinabang, sa mga pera. No? So, kasi ang sabi po diyan sa Pilipos 3:19, ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. No, pwede natin i-imply po diyan sa labas. Kung tingnan po natin ang mga bawat relihiyon, kadalasan po ay kinakalakal nila ang salita ng Diyos. No? 'Di ba? Sabi ni Pablo doon sa Korinto, sa sulat ni Apostol Pablo sa ikadawang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 17, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, marami, printi po, no? Na nagminegosyo na kinakalakal ang salita ng Diyos. Yung mga masamang kamanggagawa, mga aso, ang kanilang Diyos ay ang tiyan, na kinakalakal nilang salita ng Diyos. No? Hindi po sa pagtatapat ng kanilang pangangaral, kundi sa pera. No? So, sino po ba yun? Yung mga aso na sinabi ni Pablo sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 2. Babasahin po natin sa aklat ng Isaias, Kapitulo 56, versikulo 10 hanggang sa 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Ang sinabi pala ni Pablo sa Pilipos 3, versikulo 2, yung aso, ay ayon po sa aklat ni Isaias, Kapitulo 56, versikulo 11, ang aso ay matatakaw. Sila pala ay mga pastor. Ibig sabihin, kaya sinimbolo sila sa aso kasi matatakaw sila. Tapos ang kanilang
tiyan ay, ang kanilang Diyos ay ang tiyan, matatakaw, mga mamimira, mga matakaw sa pira, na kinakalaka lang salita ng Diyos.